Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, inuulit ko ang aking pagbati, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Mabiyayang buwan ng Ramadan sa lahat. Mga kapatid sa Islam, ang pag-abot natin dito sa buwan na ito ay hindi ba patunay na si Allah sinasagot niya yung ating mga dua? Hindi ba lahat tayo nagsabi ng Allahumma ballighna Ramadan? Ya Allah, paabutin mo kami ng Ramadan. Yun ay dua. Sinasabi natin sa mimbar ng mga imam at itinuro sa atin, at ngayon tayo ay umabot sa Ramadan. Pero alam natin na may mga taong gustong-gustong umabot sa Ramadan pero hindi pinahintulutan ni Allah. Kaya tayo na pinaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan ay dapat gumanti sa paanong paraan. Ay suklian natin, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsikap tayo sa pagsamba. Yun ang higit na marapat na gawin ng isang Muslim ngayon sa pagpasok ng buwan ng Ramadan, at naway ipahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan niya tayo ng malakas na pangangatawan at hindi tayo magningas-kugon. Alam niyo yun? Ningas-kugon. Parang lahat ng preparasyon ginawa mo sa buwan ng Ramadan, umatin ka ba na istikbal Ramadan, 3, 4, 5, 6, pero 3 araw lang ng buwan ng Ramadan ay tumigil na sa pagsamba. Wal-i'yadu billah. Kailangan tayo maging matatag at mapagtagumpayan natin ang ating mga ginagawang pagsamba. Amin ya Allah. Ang ating paksa para sa inshallah mga gabi na ito ng Ramadan sa pagitan ng ating salatut tarawih ay ang kasaysayan ng mga propeta ni Allah. Ang tawag sa kanila khairul bashar. Subhanallah, sila ang pinakamaiinam na tao na nabuhay dito sa mundo. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, may titulo siya na afdalu man masya fil ard ba'da al-anbiya. Siya daw ay ang pinakamahusay na naglakad dito sa ibabaw ng lupa na tao pagkatapos ng mga anbiya. Ibig sabihin, mayroon pang mas mataas na antas kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tunay na kami ay naghirang, nagsugo, nagpadala ng aming mga propeta o sugo sa bawat nasyon, henerasyon, upang ipasamba si Allah at ipalayo ang tao sa Diyos-Diyosan. Kung wala ang mga propeta, hindi kilala ng tao ang tunay na Diyos. Ngayon ngang may mga propeta, ang mga tao ay gumawa na ng kani-kanyang sinasamba, paano pa kaya kung wala ang mga propetang ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sila ang pag-uusapan natin ngayong buong buwan ng Ramadan, at bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, pagsang-ayon na mapagtagumpayan natin ito. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, Nahnu nakussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ay magkikwento sa iyo ng mga kwento na pinakamagaganda, awhayna ilayk, at ang mga kwento na ito ay ibibigay namin sa iyo bilang revelasyon. Hadal Quran, sa Quran mo ito makukuha, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Samantalang noon ay hindi mo naman sila kilala. May napansin kayo? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang unang aral ay lumaki sa pamayanan ng mga Quraysh. At ang Quraysh ay mga pagano. Sila ay hindi people of the book. So kung hindi sila people of the book, ano kinalakihan niya? Ang mga kwento, hinggil sa usapin ng reliyon, ay yung mga Diyos-Diyosan na meron sila. Al-Lat, Wal-Uzza, yung mga idols na nandun sa Makkah. So ibig sabihin, walang background ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga propeta na unang pinadala. Kaya sinabi ni Allah, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Noon hindi mo sila kilala. Para lang magbigay ng example, sa mga balik Islam,
Sinasabi natin to lagi. Pag tinanong natin yung isang gusto mag-Muslim, sinasabi natin, brother, kapatid, tiyak ako kilala mo na si Allah. Bakit? Kasi Kristiyano ka. Dahil ang isang Kristiyano, naniniwala sa lahat ng propeta. Noah, Abraham, Solomon, David, Moises. Kung naniniwala sila sa lahat ng propeta, ibig sabihin, naniniwala sila kay Allah dahil ang nagpadala sa kanila, ang nagsugo sa kanila ay si Allah. Pero kung ang kausap mo Buddhist o kaya Hindu, kailangan mo pa talagang i-explain pag sumikapan. Bakit? Dahil walang background. Wala silang background kay Allah sa mga propeta. So kailangan mo pang mag-back to zero at mag-explain sa kanila. Hindi katulad ng people of the book. Kaya nga ang tanong natin, paano sila nakilala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala namang universidad noon, pamantayan noon para malaman ang mga buhay ng mga propeta. Pero bakit kinuwento to ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin ngayon ng napakadetalye? Maliban ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita nyo? Paano malalaman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang detalyadong kwento ni Musa alaihi salam, o ni Ibrahim alaihi salam, ni Nuh alaihi salam, o ni Isa alaihi salam, ni Jesus Christ? Paano niya malalaman? Wala siyang background doon. Dumadating si Jibril alaihi salam at ipinahahayag sa kanya ang Quran at doon niya ito nalaman sa pamamagitan ng revelasyon. Kaya ang sinasabi ng ating mga ulama, ang Quran ay nahahati sa tatlo. Una, tauhid, kaisahan ni Allah. Pangalawa, sharia, ang pagbabatas ni Allah. Pangatlo, ang mga kwento na dapat natin kuhaan ng aral. At sa pag-aaral ng talambuhay o kasaysayan ng mga propeta, ay makakakuha tayo ng mga karanasan, pagtaas ng ating pananampalataya, paano magbalik loob, paano magtiis, at paano magtagumpay. Lahat ng ito ay makikita natin sa pag-aaral ng buhay ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panimula, mga kapatid sa Islam, ay banggitin natin ang kasaysayan ng paglikha. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah walam yakun ma'ahu shay'an. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mawjud, nariyan na, at wala pang kahit anong nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nariyan, mawjud, at wala pang kahit anong nilikha. Hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at isinunod niyang likhain ang Arshul Azim, ang dakilang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala rabbi wa madha aktub, qala uktub maqadira kulla shay'in hatta taqumus sa'ah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang qalam, ang panulat. At inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panulat na ito, nagsalita, wa ma aktub ya rabbi, Panginoon ko, ano ang aking isusulat? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, uktub maqadir al-khalq hatta taqumus sa'ah bi 50 aam, sa isang hadis ng 50 years. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa panulat, isulat mo ika ang tadhana qadar ng lahat ng aking lilikhain hanggang sa araw ng paghuhukom. Nang advance ito ng 50,000 years. Subhanallah. Lahat ng nilikha, nakasulat na ang kanyang tadhana. Napakaraming makukuhang aral dito, subalit mauubos yung ating oras patungkol dito sa hadis na ito. Pero ang dapat natin maunawaan, ito ay kabilang sa mga unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qalam. Kung mag-iisip tayo, may tinatawag na Stone Age. Hindi pa daw sila halos marunong sumulat. Kailan lang yan? Nalaman nilang gumawa ng mga drawing sa pader. Pero ang unang nilikha ni Allah ay qalam. Nakuha niyo yun? Mga engineer, hindi gumagawa kaagad ng gusali. Ano unang ginagawa? Plano. At ganun eksakto ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid,
Sinunod ni Allah subhanahu wa ta'ala likhain ang samawat, wal ard, wal jibal, wal anhar, wal asjar. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng kalam ay ang mga langit, mga lupa, mga dagat, mga bundok, at lahat ng nilikha na makikita sa kalawakan at sa kalupaan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Pakinggan niyo itong aya na ito. Tunay na nilikha namin ang mga langit at lupa, وَمَا بَيْنَهُمَا, at anumang nasa pagitan nitong dalawang ito, sa 6 na araw, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. At hindi man lamang kami nadampian ng pagkapagod. Kaya hindi nagpahinga yung Diyos pagkatapos likhain ng langit at lupa. Kaya hindi tayo sabadista eh. Walang kapaguran si Allah. Yun ang pinakamalaking kapintasan ng ibang pananampalataya na ginagawa nilang magpapahinga ang Diyos, wal-iyadu billah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kasunod, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na jinn. Ito ay kinuha niya ang kanyang pangangailangan para likhain dito sa lupa o sa mundo. Kaya sinasabi ng ating mga ulama, ang jinn ay mula sa apoy. At kasunod nito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nasa langit, ang mga jinn at ang mga malaika, hanggang sa dumating ang puntong paglikha niya kay Adam alayhi salam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, binasa kanina ng imam, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika, ako ika ay lilikha sa lupa ng khalifa. Ano ibig sabihin ng khalifa? Yung mga mamamahala sa lupa. Sumagot ang mga malaika, qalu ataj'alu fiha may yasfiku ad-dima, may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, sumagot yung mga malaika, sila yung kausap. Maglalagay ka ika ba sa lupa na kung saan sila ay magpapadanak ng dugo at magpapalaganap ng kasiraan? Tinutukoy ng malaika dito ay ang mga katulad ng ginawa ng jinn na naging mapanira sa nilikha. Kaya nga sa may mga hadis pang iba, sinasabi ng ating mga scholar na may digmaang namamagitan sa jinn at mga malaika. Sabi nila, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya Allah. Lilikha ka pa ng bagong nilikha, samantalang kami ay sumasamba na sa iyo ng mahusay, ng higit. Kumbaga parang inquiry yung mga malaika, sapat na kami, sasamba kami. Ang sabi ni Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tunay na lalaman ko ang hindi nyo nalalaman. Nakita niyo yung karangalan ng tao? Kung paano lilikhain pa lang siya, binigyan na ng announcement ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nasa langit, jinn at mga malaika, maganda kayo, meron akong bagong lilikhain. Isang napakataas na pagbibigay karangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa Banu Adam o kay Adam alayhi salam at sa sangkatauhan. Inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isa sa mga malaika na kumuha ng lupa sa ard at kumuha siya ng lupang itim, puti, dilaw at pula, na yun ang kulay ng mga tao mula sa lupa. At nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa isang hadis, si Adam alayhi salam ang ating ama mula sa sarili niyang kamay. Paano yun? Wallahu a'lam. Isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Adam ay hinulma niya sa sariling kamay. At nagkaroon ito ng proseso, natuyo, nagkaroon ng ibang amoy, lumipas ang mahabang panahon hanggang naging salsalin fakhar, isang napakagandang uri ng na nahulma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhar, ibig sabihin yung mataas na kalidad. Hanggang sa naka-steady lang siya
bago pa siya bigyan ng ruh o kaluluwa. May nangyari pa dito. So tinitingnan na siya ng si Adam alayhi salam, ang tinutukoy natin. Nalikha na siya bilang teen, putik, nakikita na siya ng mga anghel, at naiintriga na sila tungkol kay Adam alayhi salam, sa ating ama. Hanggang si Iblis ay dinadaanan pa siya. Nakita nyo, nasa langit siya eh. At kinatok siya ni Iblis. Pagkatok ni Iblis kay Adam alayhis salam, sabi niya sa isang hadis, may butas, may bakante sa loob, pwede akong pumasok. Pwede akong pumasok. At itong lahat ay nakasaad sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nang likhain pa lang ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhis salam, ay naging mabigat na kontrobersyal na kaagad ito para sa mga nilikha sa langit. Dahil isang bagong nilikha na nagiging malaking katanungan sa mga malaika at sa mga jin kung ano ang magiging tungkulin ni Adam alayhis salam. So inshallah, limitado yung ating oras, pero lahat ng ito mabigyan natin ng sapat na pag-aaral at bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa sa mga bagay na tinatalakay natin at ilayo niya tayo sa anumang pagkakamali. Napaka-importante nito kasi maidagdag ko lang bago tayo magwakas. Ngayon, iba ang teknolohiya ngayon at modernong panahon. Kung ano-ano istorya ang pumapasok sa isip natin. Magbukas ka lang ng cellphone mo, ng internet, lahat na ng kwento, ganda ng sine, nakakabisado ng tao kahit sinong karakter sa anumang mga superhero game o superhero movie pala, rather. At lahat ito na pagkakaabalahan ng tao na bibigyan ng oras para alamin o kilalanin kung sino-sino mga karakter ang meron ngayon na nagiging tanyag kung saan-saan. Basketball player, mahilig ka sa basketball, kilala mo yung player, pati sukat ng panya, alam mo. Kung ikaw ay mahilig sa teleserye, lahat ng mga artistang yan sinusubaybayan mo. Superhero, lahat ng yan. Pero nakakalungkot, nagkukulang talaga tayo sa pag-aaral kung sino yung mga pinakamabubuting hinirang na tao ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinadala dito sa lupa. Isa itong panawagan, inshallah, para magsumikap tayo lahat sa pagtuklas, pagkilala sa mga magigiting na propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway matapos natin itong magandang layunin natin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.